So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong naging pahayag ni Prof. Clarita Carlos patungkol nga po sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. And totally mga minamahal, umaagree ako kasi yung iba dito sinabi ko na din sa inyo nung mga nakaraang araw. At sinabi din ni Prof. Clarita Carlos na naniniwala siya na mayroon pong dahilan itong sinabi ni PBBM sa text message na wag mo nang i-impeach itong si Sara Duterte because it is a waste of time. Naniniwala siya na mayroon talagang reason kung bakit nasabi yun ni PBBM. So ngayon nga po mga minamahal, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo no, na para hindi magmukhang namumulitika itong si PBBM, kailangan natin ng numero. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, kaninong numero? Numero sa Kongreso at lalong-lalo na numero sa Senado. Kung gagawin ito sa 19th Congress, malabo at tagilid tayo sa Senado. Sa Kongreso mga minamahal, nakikita naman natin, 'di ba, na mukhang hindi naman totally majority pero mabubuo natin yung 105 votes para maiakyat agad sa Senado itong kaso, itong impeachment laban kay Sara Duterte. Pagdating doon sa Senado, mga minamahal, doon lang tayo magkakaroon ng lapses. So, kailangan pa dyan ni PBBM na mamulitika kung sakali, which is yan yung iniiwasan natin. 'Di ba? So ngayon nga po mga minamahal, kapag kasi ang mga senador, tingnan nyo na may lima na for sure tayo na against sa impeachment kay Sara Duterte, si Bato, si Go, si Robin, tapos yung mag-inang Villar. 5 na yan mga minamahal. Kailangan natin ng 16 votes. Paano yan kung 23 tapos may 5 na umaayaw, tapos dagdagan pa natin si Nancy Binay, Miguel Zubiri, si Bato de la JV Ejercito, si Jinggoy Estrada, 'di ba? So, hindi natin mabubuo ang 16 na senador para ma-impeach itong si Sara Duterte. So, at the end of the day, mga minamahal, kailangang mamulitika ng ating presidente dyan, which is, yan nga po yung iniiwasan natin. So, ang tanging solusyon dyan, tanggalin na lang. Kasi mag-e-election na, magmi-midterm election na. Re-electionist sila Bato, sila Go. So yung nakikita nating mga senador, mga minamahal na mukhang in favor dito kay Vice President Sara Duterte, kailangan na nating iligwak yan. So at the end of the day, nasa kamay ng mamamayang Pilipino ang impeachment laban kay Sara Duterte. Isipin nyo, what if ilagay natin si Bam Aquino? Ilagay natin si Benhur Abalos? Ilagay natin si Kiko Pangilinan? Talagang mga anti-Duterte yan. 'Di ba? Kasi ayaw nila sa ginagawang pamumuno ng mga Duterte. So, what if sila yung ilagay, 'di ba, ng mamamayang Pilipino tapos matuloy sa 20th Congress yung tinatawag na impeachment? Ano yung nakikita niyong senaryo? Talagang magpo-proceed ito. Which is yan po yung nakita din ni Prof. Clarita Carlos, mga minamahal. Wait lang, ipanood ko sa inyo iparinig ko sa inyo. Wait, nasaan na? Ba't nawala? Yun na po. Hi, good morning sa iyo. Your thoughts po about the impeachment po na filed po sa Congress. Go ahead po. Siguro marami na rin ang nakapansin na napakahirap talagang isulong yan. Unang-una, napakaiksi na ng session ng Congress. At pangalawa ay mahirap kunin yung 16 na senators na mag-a-approve niyan sa upper chamber. Opo. At 105 sa lower chamber. Sa upper chamber, yung 16 senator, yan lang yung mahirap. Pero sa lower chamber, mukhang nakikita ko na kayang magbuo, mapunan yung 105 votes. Lalo pat next week ay mayroon pong magfa-file na mga kongresista and hoping sana it is majority vote po ang mangyayari. So, kasi dalawa ng impeachment na nasulong ngayon, 'di ba? Yung sa Liberal, sa Makabayan Black, tapos sa Magdalo. Liberal tas Makabayan Black, iisa lang. Sabay silang nag-file, tapos yung sa Magdalo. So, bali next week, mga minamahal, pangatlo, yung mga kongresista. Yan po yung sabi ni Velasco. Kung kaya't hindi pa natatransmit doon nga po sa opisina ni House Speaker, yung impeachment, gawa nga po ng inaantay pa nila yung pangatlo. Kasi mayroon pong nakiusap kay Velasco
Tama ba yung pangalan na nabanggit ko? Basta kay Reginald Velasco ba yun, na kung po pwede, wag muna i-transmit kasi may inaantay pang pangatlong impeachment complaint which is sa mga kongresista na mismo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, 'di ba? Unang-una pa lang, bakit yung mga kongresista na ang lakas hindi nagfa-file? 'Di ba yan yung kino-call out natin? Yun naman pala, sila yung panghuli. Which is, nafe-feel ko na hoping this is majority vote na pag nag-file, diretso akyat agad doon sa Senado. Alright, continue tayo. Sa palagay po ba ninyo? So pagka ganun po yung mga ganitong yung thought po ninyo na mahirap, palagay po ninyo wala nang future yung ito pong impeachment na na-file. Dalawa po yata yung na-file na kahapon, pangalawa na ho yata yun. Siguro wala siyang kinabukasan ngayon, pero maaari pa nilang gawin yan pag bagong kongreso sa July, no? O, 'di ba? Siguro ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, nasa kamay pa din ng mamamayang Pilipino yung pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte. Kung gagawin natin yan ngayon, out of numbers tayo. So, ang kailangan ni PBBM dyan, mamumulitika. At malapit nang tapos yung mga sesyon. So, sa madaling sabi, kulang tayo ng oras. Yan din, isa din sa nakikita kong senaryo, kulang tayo ng oras. Much better na mag-antay na lang siguro tayo, at least plakado, kaysa naman yung madaliin natin ng impeachment, tapos at the end of the day, mapapahiya tayo. 'Di ba? Mas lalong lalaki lang yung ulo ni Sara Duterte pag ganun. Nasasabihin, in-impeach nyo ako, pero tingnan nyo yung taong bayan. 'Di ba yung mga ganong word ni Sara Duterte? Alright, continue tayo. At siguro yung ang hinuha ko, ang nagpa-file niyan ay nagbibigay signal at warning kay Vice President Sara. Oo nga po. So how about ang mga Pilipino po? Sa palagay po ninyo, paano po tinitingnan ng mga Pilipino po itong mga impeachment na i-file po sa Congress ngayon, Prof? Iba kasi yung publiko eh. Mm-mm. May publiko na talagang nakasausaw dyan at talagang dinaramdam yung nangyayari, either po Sara, anti-Sara. May publiko naman na ay keber dyan dahil mas importante sa kanila yung pagkain at ang trabaho. So yung mga iba naman, they simply ignore it. So iba-iba yung publiko talaga. Oo, kasi saka isa pa po, parang the other day pa yun, Ate Juday, yung sinabi po ni PBBM na parang waste of time lang po itong gagawing kung mangyayari po itong impeachment na ito, Prof. Oo nga, maraming ang nagalit sa kanya doon, pero I'm sure like me, nakita din niya yung numero. Oo. The numbers. Opo. Very important kasi yun. Opo. Sa palagay po ba ninyo susundin ng ng mga congressmen? Hindi siguro kasi merong separation of powers, co-equal yan eh. So, yung mga nakita mo, parang nag-aalit ata yung isang makabayan na pinapakialaman daw sila ng presidente. Yun lang naman, guidance lang naman eh. Opo. Dahil miski naman makabayan sila, ay presidente naman ng Pilipinas ang nagsalita eh. Bahala na sila kung tutuparin nila yun o hindi. Oo, dalawa ho yata o tatlong congressmen po yung ang sumuporta doon sa impeachment na yun. Baka ito pagka hindi ho nasuportahan, hanggang doon na lang po ba yun sa palagay ninyo, Prof? Kasi pag hindi nakuha yung 105 sa lower chamber, hindi yun aakyat sa upper. Hindi pupunta sa Senate yun. Oo, lalong-lalo na kung yung sinasabi po ninyo na 16 na mga senators po sa Senado, medyo wala pong hindi ho ito uusad palagay po ninyo. Ako, alam mo dyan sa 16, remember 23 na lang sila, no? Oo, wala na Dahil isa. wala si Angara. Opo. Pito lang ang umano dyan, ang humarang dyan, talo na. 7 senators lang ang humarang. Diba? Oo, wala na siyang future. Nako. Okay. So, mga minamahal, ganito yung punto natin. Oo nga, wala na si Angara kasi nasa DepEd na siya eh. Wala na si Angara dyan. Kung yung 7 na merong haharang dyan, may 5 senador na tayo na talagang sigurado. Mga minamahal, may 5 sigurado na tayo na haharang talaga dyan. Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, at yung mag-inang Villar. Yung mag-inang Villar, malaki po yung naging benepisyo sa negosyo nila nung panahon ni former President Duterte. At itong 3 tulongges na to,
kampon po yan ni Digong. Imposible po yang bumaliktad para sa kanila. Ay, imposible po bumaliktad yan para kay Digong. 'Di ba? Lalo pat susuportahan nila yung anak na si Sara Duterte. Ngayon, sino pa yung maidadagdag para sa dalawa? Nagsalita si JV Ejercito, nagsalita si Nancy Binay, nagsalita si Miguel Zubiri, nagsalita si Jinggoy Estrada. 'Di ba? Na against sila sa impeachment kahit hindi pa naman dapat sila magsalita. Dahil in the first place, sila yung magiging impeachment court, sila yung magiging huwes, sila yung magiging husgado. 'Di ba? Ang bullshit nga nagsasalita sila na hindi pa naman dapat. Kasi in the first place, bakit ka naglalabas ng biases mo? Pero well, maganda na din na nagsalita sila mga minamahal. Well, at least para sure tayo na yung impeachment na yan ay talagang hindi talaga magpo-proceed at hindi at the end of the day hindi tayo yung talo dito kasi nalaman natin mga minamahal na sila pala yung mga tutol sa impeachment, which is may boses tayo para tanggalin yung mga ganyang tao. So kung sa 19 Congress malabo na maituloy talaga at maiproceed yung impeachment na yan kay Sara Duterte. Pero sa dito sa tawag dito sa 20th Congress after ng midterm election, then maybe mga minamahal mapuproceed yung impeachment. Yun nga lang, syempre kailangan yan pagdedebatehan yan. Pero when it comes to plunder, iba naman kasi yung case scenario ng plunder. Lahat naman po mayroong advantage and disadvantage mga minamahal. May pros and cons naman lahat ng yan. Pero if we can na dalawang i-proceed, then go. Kung kailangan pumili ng much better, choice pa din yan. Better yung impeachment, better din yung plunder. Pero yung impeachment kasi wala na yung takbo hindi na yan makakatakbo. 'Di ba? So, I don't know, nasa kamay pa din ng taong bayan yung magiging desisyon dyan. Alright, so yun po mga minamahal, pasensya na sa aking mga alaga, ang ingay-ingay. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.